Karamihan nga sa ating mga OFW na kapag araw ng Sabado ay mamimili, maglalaba at maglilinis ng bahay. Pero iba-iba ang araw namin ngayon dahil pinapasok kami ng aming sadyang NIM or aming boss. Hi guys! Anyong JD Sense. Pagkagising ko nga, agad ko na rin prepare ang aking makakain. At habang niinit ko nga ito sa microwave, agad na nga rin ako nagbihes. At medyo malamig pa nga rin dito sa bansang Korea kapag umaga. Ito nga pala ang breakfast ko, tortang talong at nilagang itlog. Siyempre bago yun, huwag natin kakalimutan tumawag sa nasa itaas at magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin araw-araw. Sa paggising natin sa umaga and sa mga taong nagmamahal sa atin, agad ko na nga rin hinugasan ng mga plato pagkatapos kong kumain at nag-toothbrush na rin ako agad. Mabilis ang kilos lang talaga at naghilamos na nga rin ako dyan. Tuwing gabi kasi ako naliligo kasi malamig din talaga sa umaga. Baka sabihin nyo hindi ako naliligo eh. And pagkatapos nga nito, agad na nga rin ako dumiretso dito sa aking silid, konting suklay, pag-aayos at syempre wag natin kakalimutan magdasal bago pumasok sa trabaho. Paghingi ng gabay sa kanyang araw na ibinigay. Tunay nga na isa ito sa mga challenges natin bilang OFW. Ang gumising ng maaga araw-araw. Yung tipong gusto mo pa sanang matulog pero wala eh. Ito yung tinatawag nating Call of Duty. And marami tayong malalim na dahilan kung bakit natin ito ginagawa araw-araw. Ito nga palang aking bike ang ginagamit kong transportasyon papunta sa aming kumpanya. And sa video nga na to, JD Sense, hayaan yung isa-isahin ko ang rate nga namin dito sa South Korea. Meron kaming Harley rate na 10,320 Korean won or 412.53 in peso. Daily rate of 82,560 won or 3,300.22 in peso. Overtime rate of 15,481 or 621.99 in peso. Night differential of 5,161 or 206.26 in peso. With a total monthly rate of 2,156,881 or 86,218.15 pesos. Ay grabe naman talaga, Korea lang sa kalam. Kaya naman kung susumahin namin ang kinita namin ngayon, ito ay aabot sa 5,000 mahigit. Pero disclaimer lang guys, this is not to brag but to inspire everyone sa nangangarap din makapagtrabaho dito. Pagkadating ko nga dito sa aming tarishil or locker room ay nagdadasal ako pa saglit para sa aming gabay. Dumiretso na nga rin pala ako dito sa second floor para magkape. Dito nga pala sa company namin, ilibre mo itong mainom. Wanto sawa talaga. So guys, papakita ko sa inyo yung office namin. Dito naka-locate yung office nung sekretary namin, yung Kwajang Nim, Panjang Nim, and Gisan. Kukuha muna ako ng pad para do sa pipe namin para hindi malibag ito. Tara, pasok na tayo doon sa loob ng Kongjang. Yan, yung pad. So time check, 7:54 AM. So bago dapat mag-8 AM, nandun na sa loob ng production area. So dito guys, every time na work sa trabaho, inaasahan ng mga Koreans yung punctuality. Kaya kailangan maaga. Kailangan din natin mag-maaga kasi Sabado ngayon. Iba yung rate ngayon pagka Sabado. So tara guys, samahan nyo kami. Kaya papakita ko rin sa inyo yung mga ginawa namin kahapon. Naipasok na rin yung bayan. Medyo marami-rami. Yung binuksan na ni Jun yung makina. Ito nga pala yung production ng product namin guys. Itong square pipe na product nga pala namin na ito ay in-export namin sa Amerika. May iba't ibang sizes nga din pala ito guys. Sa pagtatrabaho nga hindi mo agad mapapansin ng oras, lunchtime na agad. And guys, mainit na dito ngayon. South Korea. Pagkatanghali, ramdam mo na rin talaga ang init dito. Spring season nga pala dito ngayon. Hindi nga pala kami nahatiran ng shiktang or restaurant na nagdi-deliver ng pagkain dito. Kaya pinagamit na nga lang din itong Starex para makahanap kami ng aming makakainang restaurant. Kaya ganda talaga ng daan, pasilidad, at pampublikong transportasyon dito kaya wala talaga akong masasabi. At nandito na nga kami sa restaurant na napili namin na malapit din sa company. And nag-order na nga rin agad kami. Ito nga pala yung napili ko. Olgun Cook Pop. Talagang hindi mawawala yung mga side dish nila dito katulad ng kimchi, radish, sibuyas, sili at iba pa. At tuwing kumakain nga kami dito, ito lagi yung pinipili ko dahil sa masarap at malinamnam nitong sabaw. Kaya sa mga EPS aspirants na nag-aaral dyan, isa to sa mga experience nyo kapag hindi kayo sumuko, hindi kayo bumitaw sa inyong pag-aaral. And nagkape nga rin pala ako pagkatapos nito. Masarap nga yung kape nila dito at libre lang din. Pagkatapos nga nito, dumiretso na nga rin agad kami dito sa company kasi mag-ooras na din. Pero may konting pahinga pa rin naman. Kung pwede lang talagang laging ganito, maraming OT and maraming income. Pero nung bago kami dito, kasagsagan ng mga November, December, kalakasan, maraming OT hanggang 9 PM and may pasok rin ng Sabado. Agad na nga rin kami nagdiretso dito at sinimula na ang aming production. And sa paglipas ng oras, hindi mo talaga ito mapapansin. Maya-maya ngay magpa 5 PM na rin. Ito nga pala yung nagawa namin. At yun,
Marami ring coil na natira at gagawin pa namin yun hanggang Lunes. Nag-out na nga rin kami sa aming biometrics. So yan, di tayo ngayon, ngayong Saturday. So first time ulit after 1 year. Yan, bago na ulit. Yung last year nagka-OT kami, kaso ngayon lang ulit na ulit guys. So napaka thankful din kasi binigyan tayo ng pagkakataon para madagdagan din ang income. Yan, uwian na. Thank you po Lord. Hanggang 5 PM lang kami ngayong Sabat. Rush kasi yung pinapagawa sa amin. Approximately 7 to 10 minutes nga by bike, agad na nga rin kami nakarating dito sa dorm. Siya paano, hanggang dito na lang muna ulit guys, maglalaba muna ako. Maraming salamat sa panonood ng vlog ko. Annyeong, peace. And syempre, don't forget to give this video a heart and follow me for more.